Amen. Welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 27, day 6, Saturday na to. Amen. So magbasa na tayo ng ating mga Bible verses. Colossians 2:7, having been rooted and being built up in Him and being established in the faith, even as you were taught, abounding in thanksgiving. Amen. So dito, binanggit uli yung rooted in Him, naiugat sa Kanya. Tayo ay naitanim tungo kay Kristo at naiugat sa Kanya. At siyempre, yung prinsipyo ng ugat o pag-uugat, ito ay malinaw sa atin na common ito sa mga halaman. Kaya nabubuhay yung mga halaman, nananatiling sariwa, nananatiling well-nourished dahil may ugat sila na nakaugat doon sa lupa. At ang gawain ng ugat ay ang sipsipin ang mga elemento, ang mga esensya na meron doon sa lupa. Kaya yung mga ganitong paglalarawan, binibigay sa atin upang maintindihan din natin ang ating posisyon. Ang ating posisyon sa Panginoon. Tayo ay katulad ng halaman na itanim, na iugat sa Kanya bilang lupa. At mula sa Kanya, mayroong mga element na kailangan tamuhin natin, sipsipin natin, kunin natin, tanggapin natin. At pwede nating sabihin na yan ay paglalarawan din ng pagkain at pag-inom sa Panginoon. So, ganyan. Kaya, rooted in Him. So, huwag niyo kalimutan itong rooted. Rooted in Him. Amen. Dito nga, may mga binanggit eh. Rooted. Okay, naiugat. Built up. Naitayo. Kapag ikaw ay naiugat, may tatayo ka. Kaya yung in Him, palaging binabanggit. Rooted, built up, in Him. Kaya hiwalay sa Panginoon, walang pag-uugat, walang pagtatayo. Ito pa. And being established in the faith. Okay. Established in the faith. Napatatag sa pananampalataya. Amen. Ano pa? You were taught. Naturuan. So, ang dami mga benefit na nagmula sa pagiging naiugat sa Panginoon. At yung kahuli-hulihan, abounding in thanksgiving, na nanagana ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kung naiintindihan mo to, talaga magpapasalamat ka sa Panginoon sapagkat nilagay niya tayo sa isang maluwalhating posisyon kung saan tayo ay naiugat sa Panginoon. 15. Stripping off the rulers and the authorities, He made a display of them openly, triumphing over them in it. Stripping off, hinubad. Sino ang hinubad? Ang mga pamunuan, ang mga autoridad na tumutukoy sa mga masasamang anghel. Ang masasamang anghel, ito yung mga naging masamang espiritu na nasa himpapawid ngayon, nasa hangin, gumagalaw sa paligid natin. At yung mga yan ay mapaminsala. Kailangan strip off, hubarin mo, maitaboy mo sila, pamunuan mo sila. Ilagay natin sila sa ilalim ng ating mga paa. At meron pang salita na i-repel natin sila. I-repel. Madalas kasi yung mga repel o repellent, ito yung pag pinahid mo, tinataboy niya yung mga ayaw mo. Halimbawa, yung mosquito repellent, ayaw mong dumapo sa iyo yung lamok. Naglalagay ka ng repellent, repel yan. Ibig sabihin, pag lumapit yung manok, pwedeng naamoy nila o nalasahan nila yan, ano na sila? Kasi yung term na repel, parang tatalsik palayo eh. Alam niyo ba? Hindi lang lalayo, tatalsik.
Ito ay una ko na-encounter nung nag-aaral kami tungkol sa magnet. Sabi niya, pag the same pole, halimbawa, north to north yung magnet, i-repel niya, itutulak niya. So, yan yung repel. Hindi lang, hindi siya, courteous na, lumayo ka na, hindi. Parang, kumbaga sa boom, tatalbog siya pag nakita niya, naamoy niya, nahipo niya. Siya, iiktad. Yan yung repel. So, dito, mayroong mga element na nagre-repel. Sorry. So, nagre-repel siya. Lalo na yung mga evil spirit. Nare-repel yan eh. Kaya sabi rito, strip off. Okay? Yan ay ang pagtataboy sa kanila. Tapos, display them openly. Ano naman yan? Ibig sabihin, hinahantad sila. Ito mga masasamang, kasi yung mga yan, nasa kadiliman yan, nagtatago yan eh. Mga gusto nila, yung mga hindi sila halata. Walang alam yung mga tao na gumagawa sila ng pinsala. Hindi sila namamalayan, hindi sila nakikilala. Hindi sila nare-recognize. Yan ang mga gusto ng mga yan. Kaya dito sa mundo, yung mga walang alam, nalilin lang sila. Nalalansi sila. Hindi nila alam na ang mga gumagawa ay itong mga autoridad at mga pamunuan sa paligid nila. Niloloko sila. Para mga scammer yan. Halimbawa, kung minsan, akala mo sakit lang yan. Sakit yan. Minsan nagkakaroon tayo ng mga nararamdaman sa katawan. Pero may mga pagkakataon, hindi naman talaga sakit yan. Yan ay gawa ng mga masasamang espiritu. Bibigyan ka ng parang isang bagay na tila sakit. Hindi mo alam. Hindi naman pala siya sakit. Gawa siya ng masamang isa. Sumakit yung paa mo. Akala mo, rayuma. Hindi siya rayuma. Ang nagsanhi niya, yung masamang espiritu. Naglagay ng kung ano dyan, sumakit siya. Ganyan ang mga ginagawa niya. Lalo itong panahon na to. Ang daming traffic dito sa Bulacan. Minsan, kikita ko. Pag may lakad ako, dun nagkakabuhol-buhol. Isip ko, maggawa ito ng mga masasamang espiritu. Ganyan. Tapos yun naman mga tao, pag may namatay, may mga naaamoy sila, nararamdaman sila. Ang iniisip nila, yung patay bumalik. Actually, hindi bumabalik ang patay. Ang gumagawa ng mga ganyang mga kababalaghan ay ang mga demonyo at ang masasamang espiritu. Niloloko sila. Ay, nako. At mayroong mga mapanganib. Katulad yung mga pangkukulam. Yan, mga masasamang espiritu yan na sinusugo para gumawa ng pananakit. At yan naman ay naitataboy yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag na kayo kumuha ng albularyo. Kung malakas ang espiritu mo sa pangalan ng Panginoon, i-repel mo yan. Amen. Okay, so magbabasa na ako. Baka mapunta pa tayo sa kwentuhan. Amen. Amen. So, in the soil, there is also an element that strips off the rulers and authorities and triumphs over them. This element is victorious over the evil spirits in the atmosphere. Both believers and unbelievers realize that there is something evil surrounding them. People try to be good, but something caused them to do evil. Amen. So ito naman, hindi naman yung mga evil spirit na direct ang gumagawa ng mga gawain ng infliction. Kung minsan, itong mga evil spirit, gumagawa sila mismo sa tao. Pinapasama nila yung tao. Pinapasama nila. At nagtataka tuloy yung mga tao, nararamdaman nila parang mayroong isang kapangyarihan na gumagawa sa akin. Na gusto kong gumawa na mabuti, pero kalaunan, nananaig yung kasamaan.
Kaya ito ay isang pagpapatunay na mayroong mga evil spirits na gumagawa sa paligid ng tao at gumagawa din sa loob ng tao. Diba? Halimbawa, yung demonyo ng alak. Demonyo yan ang gumagawa dyan. Demonyo ng mga drugs. No? At demonyo ng mga pang-aaliw. Mga aliwan. Demonyo ang gumagawa dyan. No? Gusto mo ba maging lasenggo? Sino ba nangarap na maging lasenggo? No, isang araw, gusto ko, pag lumaki na ako, lasenggo na ako. Tutumba-tumba na ako. Laging inom ng inom. Ayaw ng tao yan. No, walang may gusto niyan. Pero bakit napunta sila dyan? Bakit sila naibulid sa ganyan? Kasi merong demonyo ng alak. At meron din demonyo ng sigarilyo. At ngayon, hindi lang sigarilyo, nakita ko may mga pausok pa ngayon. No, walang gustong, kung tutusin, sa natural na buhay, hindi naman pinangarap ng tao at hindi naman niya gusto yung mga bagay na yan. Diba? At hindi rin naman tinuro sa kanya ng magulang niya. Anak, isang araw, kailangan nagsisigarilyo ka, importante yan, anak, gawin mo yan. Opo, pangarap ko rin yan na makapagsigarilyo ako. Kakatawa, di ba? Pero bakit sila nalaglag sa ganyan? Paano nangyari yan? Alak, sigarilyo, drugs, mga aliwan. No? Paano nangyari yan? Ibig sabihin, may demonyo na nagbubulid sa tao. Kaya kailangan malaman natin na dito sa mabuting lupa, merong elemento na nagtataboy sa mga ganyang bagay. Wala kang gagawin. Wala ka namang kailangan gawin. Kailangan mo lang sipsipin yung elemento, tanggapin mo siya, at para ka napahira ng repellent sa sarili mo, hindi na gagalaw ang mga masasamang espiritu. Para ka naka-cover. So yan yung na nakita ko dito. Amen. If we try in ourselves to combat the power of darkness in the atmosphere, we will be defeated. Talo tayo dyan. Amen. But there is an element in Christ as the soil that defeats the evil spirits. As we stay rooted in the soil and absorb its rich elements, the rulers and authorities in the heavenlies will be stripped off. There is an element in the soil that strips off the power of darkness. We have been planted into this soil, and now we must enjoy all its riches. Anong gagawin natin? Manatili tayong nakaugat. Rooted. Nakaugat ka lang dyan. Yung puno kasi, di ba nakaugat yan sa lupa? Hindi mo naman yan inuutusan. Sumipsip kayo ng sustansya ng lupa para hindi kayo mamatay. So long na nakaugat yan, hanggat nakaugat yan, mabubuhay yan. At karaniwan ang mga halaman, kaya nilang i-resist yung mga pagkabulok dahil nakaugat sila. Hindi sila nabubulok. At kumisan, protected din sila sa mga sakit. Kasi may mga sakit din sa halaman eh. May mga fungi, mga kung ano-ano, mga ano. Pero karamihan, yung tinatamaan niyan, yung mga halaman na weak. Pero pag nakaugat yan ng mainam, protektado yan. Kaya niyang i-resist yung mga sakit ng halaman. Ganon din tayo. Sinasabi na, ngayon, ini-expose natin yung mga rulers and authorities na nandito sa himpapawid gumagawa. At kung iisipin natin, totoo naman na meron yan. Kaya isa sa pinaka-ebidensya, ang mga tao na gustong gumawa ng mabuti, pero napapasama. Kuminsan, ako kasi nagkakasal. Ang ganda ng umpisa ng mga mag-asawa. Oo, nung kinasal sila, mamahalin kita. Bago ilagay yung singsing, mamahalin kita. Ikaw lang. Pero pagkaraan ng ilang panahon, nakakalungkot.
Dumating na yung mga masasamang espiritu at gumawa na sa buhay nila. Gusto ba nila yan? Hindi nila gusto yan. Bakit nangyari yan? Kulang sila sa pagiging naiugat sa Panginoon. Nasipsip ang sustansya, ang elemento na nagtataboy sa mga masasamang espiritu. Kaya nagkaganyan. Kung ang mag-asawa araw-araw, meron silang pagtatamasa sa Panginoon, hindi sila aabot yan. Hindi ko sasabihin hindi sila mag-aaway. Aaway din yan. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon nasa espiritu yan eh. Pero mahalaga na nakaugat sila sa Panginoon. At ito ay protection natin lahat. So mga kapatid, manatili tayo nakaugat. Huwag ka makipag-combat mag-isa. Talo ka dyan. Amen. We are rooted in Christ, who is the rich, fertile soil. Having been rooted in Him, we should go on to absorb His riches, as a tree absorbs nourishing elements from the soil through its roots. We also should absorb the riches of Christ into us. A tree's growth depends upon the nourishment it absorbs through its roots. Since we have been rooted into Christ, we should remain in Him in a practical way, day by day. In our experience, we need to stay rooted in Christ. Stay rooted in Christ. Yan ang term na ginagamit natin yan. Brother, ano gagawin ko? Stay rooted in Christ. Brother, paano ba buhay pamilya? Stay rooted in Christ. Paano ba mag-aral ang mga estudyante para maayos ang pag-aaral? Stay rooted in Christ. Paano ba maging mainam na asawang babae? Stay rooted in Christ. Lahat, isa lang ang sagot. Paano ba manatili sa church life? Stay rooted in Christ. Manatiling nakaugat kay Kristo. Pag may nagtanong sa inyo ng mga salitang how, isa lang ang sagot, stay rooted in Christ. Brother, paano ko ba aalagaan yung mga anak ko? Stay rooted in Christ. Maski na yung daily work mo, empleyado ka ba? Ano ba ang iyong ginagawa? Teacher ka ba? Ano ba ang iyong ginagawa? Businessman ka ba? Ano ba ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay messenger, call center? Ano ba ang trabaho mo? Stay rooted in Christ. Tinanim na tayo eh. Alam niyo ba na itanim na tayo? Ibig sabihin, pag tinanim ka, naiugat ka na. Manatili ka nakaugat dito sa lupang ito. Yan lang. Pwede na ba yan? Pwede na yan. Kumpleto na yan. Wala nang kulang. Kaya ginagamit natin yung salita. Kung naka-rooted ka, you are made full. Amen. Amen. However, if we forget Christ in matters such as eating and drinking, we are not rooted in Him in our experience. Yan. So ito naman, paano ba ma-rooted? Sabi niya, dapat you have to remain eating and drinking the Lord. Amen. When we eat our food, we may not remember Christ. After our meal, we may spend some time in prayer. But even at the beginning of our prayer, we may not actually and experientially be rooted in Christ, for we may pray many unnecessary things. O ito, ano naman yung eating dito, physical. Yung iba, hindi naman talaga nananatiling nakaugat kay Kristo sa isang practical na paraan. So binabanggit sa atin, ang pinaka-practical na paraan ng naiugat sa Panginoon ay ang kumakain at umiinom sa Panginoon. Kain, umiinom.
At ito ay tinalakay sa John 6 na tayo dapat kumain sa Panginoon, uminom sa Espiritu. Umiinom ng Espiritu, kumakain sa Panginoon. At practically, ang ating pagkain ay ang ating pagtatamasa sa salita ng Panginoon. So may mga kapatid na pwedeng nananalangin, pero yung kanilang panalangin, hindi naman nagdadala na sila ay maiugat sa Panginoon, sapagkat ang alam nila sa panalangin ay ang humingi ng humingi, hingi ng hingi. Mga bagay na hindi naman kailangan, hinihingi. Ang alam pag nag-pray ay hihingi. So hindi ganyan. Kaya ang totoong prayer is to absorb Christ. Dapat yung prayer natin ay isang prayer na sinisip-sip ang Panginoon. Kung wala yan, ibig sabihin, hindi siya talagang prayer. Kaya manatili tayo sa tamang prayer. Amen. But in His mercy and patience, the Lord waits until we begin to pray in a genuine way. Then in our prayer, we absorb Christ's riches. So in our prayer, we absorb Christ's riches. However, when our time of prayer is finished, it may happen that we do not go on to assimilate what we have absorbed of Him. According to the Lord's words in John 15, it could be that we do not abide in Him. Kasi sa John 15, ginamit yung salitang abide in Him. Sabi niya, kayo ay dapat nananahan sa Kanya. Abide, nananahan. Okay? Kasi from the word abide, ibig sabihin, yung abode ay tahanan o pananahanan. So yung salitang abide, kailangan manahan ka sa Panginoon. O maiugpong ka sa Panginoon. Kasi yung paglalarawan dyan ay sanga at puno. Na kailangan manatili tayong nakaugpong sa Panginoon. At sumisip-sip ng esensya mula sa puno. Ito hindi naman ugat ito. Ang John 15 ay sanga at puno naman ang pinapakita dyan. Same principle. Ugat at lupa. Ano meron? Pagsipsip. Sanga at puno. Ano meron? Pagsipsip din. At sinasabi ng Panginoon, kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Matutuyo lang kayo. Kaya pinapakita sa atin na ang praktikal na paraan upang tayo ay manatiling nakaugat ay kumakain at umiinom at nananalangin na kung saan sinisip-sip mo ang Panginoon. So yan yung rooted in Him. Kanina, rooted in Him, rooted in Him. Ngayon naman, paano ba yung rooted in Him? Practically, ito yung ating pagkain at pag-inom sa Panginoon. At pananalangin. So yan. Amen. In the morning, many saints spend time with the Lord. However, even though they spend a certain amount of time with Him, they may not absorb much of His riches. The reason is that they are in too much of a hurry. If we would absorb the riches of Christ into us as our nourishment, we should not be rushed. Ito naman yung mga nagmamadali. Oh, magmo-morning watch nga. Oh, mag-EMR. Oh, magpe-fellowship sa Panginoon. Kaya lang, sobrang nagmamadali. At wala na yung isip sa ginagawa. Nag-EMR, pero yung isip, umaandar. Tingin pa ng tingin sa relos niya. Konting oras na ako. Ay, naku. Minsan, nagpe-pray, gano'n. So, hindi nila na-absorb ang Panginoon. Kung gusto mo na ma-absorb ang Panginoon, matanggap ang kanya nourishment, madala ka sa tamang posisyon na ikaw ay sumisip-sip ng sustansya mula sa Panginoon, kumakain, umiinom, kailangan sapat ang oras mo, hindi ka nagmamadali. E dapat gumising ka na mas maaga. Gumising ka na mas maaga. Kaya yan yung reason, bakit yung iba pumupunta nga sa Panginoon, pero wala namang pagsipsip. Wala naman. Pag tinanong mo, brother, kumusta? Nag-MR ka? Oo, nag-MR ako. Ano yun? MR ako. Natapos ko nga eh.
Pero pag tinanong mo, wala siya matanda. Ano yung kanyang binasa? Kasi nag-MR yung iba para magamit tong MR. Sayang kasi binabayad eh. At least hindi masayang yung pera mo. Pero hindi yan. Huwag natin gawin na nagmamadali. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa natin, alalahanin nyo ang aktibidad na ito ay isang salamuha sa Panginoon. At kung nagmamadali ka, parang wala kang respeto. Wala kang pagpapahalaga na ang iyong kinakapanayam ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang Panginoon ng lahat. Kinatagpo mo, tapos nagmamadali ka. Sige, tatapusin ko lang ito, Panginoon. Oo, sige na. Ano sasabihin ng Lord sa ganyan? Anong klase bang tao to? At taas ng posisyon, Lord of Lord, ganitong attitude sa akin. Huwag natin gawin yan. Kaya yan yung dahilan, bakit weak tayo. Sasabihin mo ngayon, bakit ako nag-MR, ganito pa yung condition ko? Huwag mo sisihin yung condition mo. Ang sisihin mo, yung attitude mo. Mali ang attitude mo. Kaya may problema ka sa condition mo. Amen. If we would observe the riches of Christ as the soil, we need to have a tender new roots. Do not let yourself get old, but be refreshed and renewed day by day. Pray to the Lord, Lord, I want my consecration to be fresh, and I want to absorb to you, and I want to open to you anew. I want my roots to be tender, that I may absorb your riches. Lord, don't let my roots get old. If our roots are tender and new to absorb the riches of Christ, we will grow automatically with the riches we assimilate. This is to enjoy Christ and to experience Him subjectively, daily, and hourly. Amen. Don't get old. Alam nyo, ang isa sa mga problema ng mga believer ay ang kalumaan. Kalumaan, naluluma. Minsan naluluma, hindi pa din nararamdaman. Wala nang kasariwaan. Para sa kanila, yung Christian life nila ay isang routine. Routine na lang siya. Kakalungkot ang buhay ng iba. Naging stale. Ang tawagin namin yan, stale. Nangangamoy dahil walang umaagos. Alam niyo ba yung tubig, pag hindi umaagos, hindi gumagalaw, hindi nahuhugasan. Nagkakaroon ng bakterya yan. Kaya ang buhay natin, kailangan isang pamumuhay ng kasariwaan sa harapan ng Panginoon. Ang consecration natin, ang fellowship ay laging bago sa kabaguhan ng buhay. Pag umaga pa lang, fresh na fresh ang iyong pagdulog sa Panginoon. Kaya, huwag tayong manatili sa isang kondisyon ng kalumaan. Amen. Amen. If you see that we have been rooted in Christ as the rich soil, you will be comforted and encouraged. So, see, kailangan makita natin to. Do not be troubled by your weaknesses. In this soil, do you not have the fullness? Yes. The circumcision? Yes. The burial? Yes. The raising up? Yes. The giving of life? Yes. The wiping out of the ordinances? Yes. And the stripping off of the powers of darkness? So, yes, yes. So, ako yung nag-yes, binabasa ko lang ito. Ito lahat ang meron tayo. Mula dito sa soil na ito, merong mga elemento na ubod ng yaman para sa ating personal na karanasan, pagtatamasa, at pagtanggap ng nourishment mula sa Panginoon. So, walang dahilan bakit tayo naluluma o nagiging mahina.
Walang dahilan. Walang dahilan upang ang ating Christian life ay hindi sumulong. Walang dahilan. Ang importante sa atin, nakaugat tayo at kailangan ma-encourage tayo sa pamamagitan ng pagkakita ng mga elementong ito. Hindi ba kayo na-encourage? Ay, naku. Di ba? Hindi fullness. Okay? Sabi niya, fullness, circumcision, burial, raising up, giving of life, wiping out of the ordinances, stripping off the powers of darkness. Take time to absorb Him. Take time. Ibig sabihin, huwag magmamadali. Take time. Dapat sa umaga, busog na busog ka. Pagpasok mo, sobrang filled. Araw-araw. Pag nangyari yan, overcomer ka na. Hindi ako nagbibiro. Overcomer ka na. Ito yung magdadala sa iyo sa trono. Ito yung magbubukas ng pinto ng kaharian para sa iyo. Gawin mo ito. Alagaan natin yung Christian life natin. Ang panahon, ibig sabihin, malapit na. Nakikita na natin sa kapaligiran ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Wala nang time para mag-aksaya pa tayo. Sumulong tayo. Amen. Every morning, we need to take an adequate amount of time to absorb the Lord. Although, even 10 minutes is good. 10 minutes is good. But not enough. If you spend 30 minutes to absorb the Lord and to enjoy Him in the morning, you will not be bothered by negative things during the day. The flies and scorpions will not pester you, for the elements in the soil will repel them. Yan ang repel. Sinasabi ko na. Tatampoy niya lahat ng mga peste sa buhay natin. Mga peste. Maraming peste kasi sa buhay natin eh. Huwag tayo magalit sa mga tao. Inisip natin pinipeste tayo. Hindi. Mga gawa ito ng masasamang isa. Masamang isa. Mga masasamang elemento na nasa himpapawid. So mga kapatid, magandang ating MR this week. So nawa maging mayaman ang ating mga prophesying sa Lord's Day. Salamat Panginoon, Ikaw ang aming mabuting lupa at kami ay naitanim sa iyo upang sipsipin ang lahat ng mga kayamanan na meron ka. Salamat Panginoon, sa loob ng lupang ito, hindi kami nagkukulang. Ginawa mo kami mga puno sa lahat ng bagay upang maging mayaman, maging matibay, at kami ay matustusan ng gusto. Pinupuri ka namin na nawang turuan mo kami araw-araw na mag-ugat sa iyo. Tuloy-tuloy na kumakain, umiinom, nananalangin. Panginoon, ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik. Amen.